Ang ambahanon nga ato nabatian and wala kamo kabalo nga pwede kamo ka-intra sa sina nga ambahanon sa aton nga church anniversary. Gani gina-encourage ang tanan nga kung sino available mag-practice. Sano gani kita mag-practice? Karon? Karon na? O sige, sino mag-practice halin karon sa dason nga mga sinimana nga Domingo hasta sa aton nga church anniversary. Pwede ang tanan maka-intra kag maka-join sa sina nga kanta. So, be excited sa sina nga adlaw. May pamangkot ko bala sa inyo subong. How much do you give to God? Ini nga pamangkot daw medyo direkta nga pamangkot sa aton. Ano kadako ang ginahatag naton sa Dios? May nakita ako nga nag-post bala sa Facebook. Ang iya gin-post, amo ni, sila niya, tithing was only food, meats, crops. Kag sila niya, every Bible passage on tithing refers to food, and that is why God said to eat your tithe. Amo nang issue nila sa tithing, nga magambal tithing, pagkaon lang na iya kag mga gintanom. Hindi niya pwede kwarta. So, medyo nag-comment kita sa iya, kag ginsendan ko sa sang verse. Kiteng iya argument, ang tithing, food lang gid kag crops. Ginsendan ko sa sini nga verse, Leviticus ni gali. Leviticus. Deuteronomy, way ko maislan. Verse number 23, and thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Now, ang context sa sininga verse, sininga chapter, about tithing. Verse 24, and if thy way be too long for thee, sila niya, kung layo para sa imo, nga magdulong sang imo nga tithe, butang tabi, may dala ikaw nga bugas. No? Ang 10% sang ani nimo, 5 ka sako. Ti siling sang Ginoo, kung layo na naiya para sa imo, yawan ka kahakwat, sila niya, so that thou art not able to carry it, or if the place be too far from thee, which the Lord thy God shall choose to set his name there, when the Lord thy God hath blessed thee, anong bal niya, verse 25, then shalt thou turn it into money. Himuan na lang na nga kwarta. Sino nagsiling-siling sang Dios? And bind up the money in thine hand, and thou shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose, and thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after. Now, pag-send ko ni sa iya, silingin naman sa akon, Old Testament na iya, hindi na pwede subong. Ati, binirahan ko naman sa. Yung iya argument, siling niya, wala kuno sang passage sa Bible, ngang tithe, parti sa kwarta. Tigin sagaan ko malang sa bersikulo. Ginlain niya naman da yon ang topic. So, amo na ang question ko kay ina sa inyo, how much do you give to God? Ano gid bala kadako ang ginahatag naton sa Dios? Now, don't get me wrong, nga gusto ko dakuon nyo hatag nyo kay ma-anniversary kita. Hindi amo na. Na timingan lang ni subong nga letter R ang aton nga topic subong sa stewardship or stewards. Kung na-recall nyo ang letter S, ano ganang letter S? Kinanglan ta ibalik sa Dios ang Sabbath day. Ang letter T, ibalik taman sa iya ang ikapulo, ang aton nga tithes. Letter E, ang aton nga energy halin sa iya, ibalik ta sa iya. Letter W, ang trabaho nga ginbilin niya sa aton, kay uhon naton, tutuman naton. Ang letter A, amo ang mga abilidad nga butang sang Dios sa aton kabuhi, sang naluwas kita. Kay tigintagaan niya kita sang not only physical gifts, but also spiritual gifts nga magamit naton sa ministry. Subong letter R. Ang letter R, amo ang resources.
Ano ang resources? Resources means income or money available. Because sa bulan sa October to November kag pakadto December, kung hindi kita matudluan sang pulong sang Dios, ang aton nga mga bonus 13th month kag kun ano-ano pada nga mga regalo sang aton maninay kag maninoy, magasto naton sa mga lain-lain nga mga bagay hindi para sa aton nga Ginoo. So resources. Nabasa naman naton ang ini nga chapter kag verses nga samtang si Jesus nagapungko diri sa templo, ginlantaw niya kung paano ang mga tawo maghatag sang ilang nga kwarta into the treasury. And then he said, many that were rich cast in much. Madamo sa mga manggaranon, damo ilang hatag. And there came a certain poor widow, may imol nga balo. Now nga gin-emphasize ni Jesus, ining poor widow. Ano ba lang sitwasyon sang isa ka balo? Kung ikaw isa ka balo, wala ka bana. Usually, sa ila, ang ilang nga mga bana among nagapangita kwarta, pagkaon. Now, ano karon ang sitwasyon kung wala ka na bana, balo ikaw? Wala sang breadwinner. Dugang pa siguro may mga kabataan pa ang ini nga balo. Kag imol siya. Siling ni Jesus, ining poor widow, she threw in 2 mites, duha ka sinsilyo, which make a farthing. Ang iya bili, sining duha ka sinsilyo, do parehos balasang 25 centimos. 1/4 sang piso. 25 centimos na para sa aton. Perti kagamay ang iyang offering. And he called unto him his disciples. Gintawag iya nga mga disipulo, and he said unto them, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Now, mamangkot ka mo, kung nga mas dako ang hatag sining poor widow siling ni Jesus. Verse 44, for all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Atuya ang ginhatag niya, amo na tuya ang iya tanan. Gani ang title sa aton nga mensahe, The Resources of a Poor Widow. Ang kwarta, sining imol nga balo. So nga, interesado ang Ginoo sang resources, sining poor widow. Kung interesado ang Ginoo sa iya, ang Ginoo interesado man sa aton diri tanan. Number 1, the Lord is keeping an eye on our giving. Nga interesado ang Dios sa aton nga resources because ang aton nga Ginoo nagapanilag sa aton nga paghatag. Mga muyo kita anay. Ginoo amay namon nga langitnon, ginatugyan ko ang ini nga mensahe nga kabay magpakighambal Ginoo sa tagsa-tagsa nga makabati sa sining nga tingog. And Lord, I pray nga ikaw gid Ginoo magapanghikot sa ila. Kag subong man sa akon nga nagadala sang mensahe sang imo nga pulong, ga-pray ako nga gamita ako as your mouthpiece kag makapaintindi Ginoo sa imo nga pulong sa tagsa-tagsa. I pray Lord nga tinluan mong amon nga mga tagipusoon huna-huna para ang pulong nimo mangindako gid nga blessing kag mangindako Ginoo nga lesson sa amon nga kabuhi tubtob subong kag magamit namon tubtob sa palaabuton. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. The Lord is keeping an eye on our giving. Nagapanilag ang Dios sa aton nga paghatag.
Hambal ya diri sa may Mark 12:41. Jesus sat over against the treasury. Gapungko-pungko lang na daang Ginoo, pero nagapanilag siya. Beheld how the people cast money into the treasury. Ang Dios naton kakita sang tanan naton nga ginahimo. Even ang aton nga paghatag ng iban wala kakita. Gapanilag gid ina ang aton nga Dios. Kung basihan nato ng kabuhi ni Ananias and Sapphira in Acts chapter 4, ini nga mag-asawa naghatag sang dako sa aton nga Dios. In fact, nagsakripisyo sila sang ilang nga lote nga ibaligya kag ihatag sa simbahan. Now karon, mabalik kita anay sa ginhalinan sa sining istorya. Kay nahibaluan nato nang ini nga mag-asawa ginpatay sang Dios. Nantawon ta ang iya ginhalinan. Acts 4 verse number 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Sang ginpunaan nato sila sa Day of Pentecost, naglapta ang Christianity. Kay nagdamo ang nagtuo sa Dios. May sa isa kadlaw, may 3,000, damo nagtuo sa Dios. And then naggrabe ang Christianity sa Jerusalem. Now karon sa ilang nga pagdamo, nagdamo ang Christian, kinanglan nila pagkaon. And then siling sa mga taho, ginbaligya nilang ilang nga mga pagkabutang. Kag wala sang bisan isa sa ilang nagsiling nga ako niya propiedad, kundi gin-share nila ang ila property, ginbaligya nila kag ginpakaon sa mga kauturan. Amuning natabo diri. Verse number 34, for as many as were possessors of lands or houses sold them. Sa mga Kristohanon nga nagapanag-iya sa mga duta kag sa mga panimalay, ginbaligya nila and brought the prices of the things that were sold. Ang binta, gindala nila sa church and laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. Now, pasimatingala kamo, nga ginhimo ini nila. It is because thankful sila sa aton nga Dios nga ginluwas sila sang Ginoo. Pero wala man diri ginhambal nga ang tanan nila nga ari-arian binaligya nila. Siling diri kung sino diri ang may nagapanag-iya sa mga balay kag duta, binaligya nila. Maybe ang iban wala man nila ginbaligya, maybe ang iban ginbaligya nila, ginshare nila. Verse number 36, Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, si Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, may duta siya, binaligya ya ini, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Now, gin-emphasize ang kabuhi ni Barnabas. Wala labot kay Barnabas, ginpamaligya nila tong iladuta kag balay, si Barnabas pagid ginhimo yaman ini. So karon anong natabo? Ini nga mag-asawa, siling nila baw daw sila lang gahatag haw, mahatag man tahan. Nag-agree sila nga mahatag sila, ibaligya nila ilang nga pagkabutang. Acts chapter 5. A certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. Na-influence man sila. Sila baligya taman niya para makahatag man ta sa church. Okay. Verse number 2, and kept back part of the price. Pero ang ginbaligya nila, ginhawidan nila ang iban nga parte. Wala nila ginhatag tanan. But ang ginpromise nila, kung anong baligya nila, amo ihatag nila. Wala man sila to ginpilit.
Wala man sila to ginmanduan, okay, kay ginbaligya siyang iban, ikaw or kamo, baligya man kamo ha, kagihatag nyo man dire. No, sila yan nagdesisyon sini. They kept back part of the price. His wife also being privily to it. Kunsabo sila nga duwa. And brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Naulang tawan niyo bala, bisan magkupit pa sila sang ilang nga benta sa duta, dako gyapon ang ilang ginhatag. Di bala? Ginbaligyan nila ilang duta posesyon. Karon anong natabo? Verse number 3, Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Nga nagbinutig ikaw sa balaan nga espiritu and to keep back part of the price of the land. Nga ginkupitan mo. Tani naghambal ka, naging honest ka kung amo lang ni ihatag mo. Nga nagpabida ikaw nga tanan ihatag mo, pero tago mo ang iban. Verse 4, Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Insigida, tumba si Ananias. Dugay-dugay nag-abot asawa, ginpamangkot man siya ni Pedro, gaan sa tani tsansa, nga maghambal sang tuod, binutig man sa gyapon, duha sila napatay gid. Now, kung lang tawon nimo, bisan naghatag kagali sang dako nga bagay, kung pakitang tao man lang ini, siling sa Ginoo, hindi niya pwede sa akon. Hindi ang Dios nagabase sa kadako sang kantidad nga aton ginahatag. Parehos lang na nga ginabutigan naton ang Dios. Kung ano ang aton sa tagipusoon nga ihatag, amo lang na iyang ihatag naton. Hindi ta kinanglan magpabongga para makita to ni brother, ni sister, o kung sa bilog nga church nga, maayo kita. Hindi. Sila gani, gintumba sang aton nga Dios. Now, may issue ini regarding sa paghatag. No? Kung nabatian na ninyo ang viral subong nga video sang isa ka pastora, gusto ko lang ipakita sa inyo. Hindi ko gusto mag-judge, pero kamo lang lantaw. Okay? Lantawan niyo bala. Ay, wala ganda raw. Dahil lang, mama. Basi kung wala ko ma-play. Basi wala ko ma-automatic. Okay, regali. Okay. Saan po nag-offering ang church? Sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit-liit. Alam mo, I really signed a check. I put 100,000 pesos kasi hindi ako makapaniwala na tayo na andito. Sabi mo, yak, ikaw nag-offering? Ang liit ng offering? Kaya naman. Ikaw ba yung nag-offering na yon? Naintindihan nyo ba yon? I tell this to people, sabi ko, yak, kayo yung nag-offering nun. Ang liit-liit. Hindi ka tanggap-tanggap sa akin. Okay. So, ini nga pastora, siling niya nga ako no gamay ang offering, ido suya siya, hindi ako no mabaton, nag-sign siyang cheque, 100,000 ginatag niya. Okay man na. Di ba? Kung siling ni Jesus, kung maghatag ka, hindi mo pabaluon ang piyak mo nga kamot. Okay, gito tani, sobra to tani, reward ya sa langit, kung wala ya ginhambal. Galing nakuhain ang reward ya sa pagdayaw sa tao. So, hindi pwede na para sa aton nga Dios. Hindi gali balasihan. Ang amount, ang kadakuon sang aton ginhatag, ginabasihan sang Dios ang aton nga heart. Malakay chapter 1 verse 6, A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name. Ang ginareklamo diri sang Dios, kung ang mga kabataan nagatahod sa iya ginikanan, kag ang mga sulugoon nagatahod sa ilang mga boss, ako ya nga wala niyo ginatahod. Kamo nga nag-offer sang sacrifice
gina-insulto niyo ako. Substandard ang inyo ginahatag sa akon, siling sang Dios. Verse 8, and if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? Siling sa Ginoo, kita ko. Ang inyo ginahatag, ginapanilagan ko. And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? Ang ginahambal diri sang Dios that God knows our full potential sa paghatag sa iya. Now, hindi lang ni kwarta ang aton ginaistoryahan diri. Makahatag kita sa Dios sa aton nga tsimpo. Makahatag kita sa Dios ang aton special number. And God knows your potential nga pwede mo pa na mapanami tani. Di ba la? Kabalo ang Dios sang aton potential sa paghatag sa iya sang special number, sang pagserbisyo, sang kanta, sa pag-song lead diri. Kabalo siya. Kag hindi ta siya mainto. Siling sa Ginoo, kabalo ko nga masarangan mo pa na. Kabalo ko nga ma-improve mo pa na. Kabalo ko nga mapanami mo pa na. Inang serbisyo ni mo sa akon. That is why ang aton Ginoo, galantaw, gapanilag sang aton nga offering sa iya. Galatians 6:7, sila nga, be not deceived. Hindi ka magpainto. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ang iya deribot silingon, hindi kita magpainto nga hambal sang iban nga ang Dios wala kabalo. Ang Dios hindi ta mamarutan. Ang Dios hindi ta matunto. Bisan ano ang ginasabog naton, amuman ang aton anihon. Because matsyag ta kun kaisa, ang Dios bala wala kabalo sang aton ginahimo. Wala kabalo sang aton ginatago nga mga sekreto. Kabalo ginapermi ang aton nga Dios. Si Jesus nagsiling sa Matthew 23. Verse number 23, woe unto you, scribes, Pharisees, ye hypocrites, for ye pay tithe of mint. Gatithes ka mo? Gahatag ka mo sang tithe of mint, and anise, and cumin, and have omitted the weightier matters of the law. Sila nga sa mga gagmay, gahatag ka mo 10%, pero sa mga dalagko, kag mga importante nga bagay, wala niyo ginahatag. Judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Amo ni bilang ginhambal ni James, whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, is guilty of all. Siling sa Ginoo, kung nagahimo kamo sa mga bagay nga ginahambal sang pulong sang Dios, himuon nyo ini tanan-tanan. Hindi kamo yan magpili kung ano lang ang gusto nyo. All Scripture is given inspiration of God and is profitable for doctrine. Siling ni Jesus, dapat tanan. Because nagapanilag siya sa aton nga paghahatag. Ikaduha, nga interesado ang Dios sa aton resources. Number 2, the Lord knows and understands our situation. Ang aton nga Dios nakabalo kag nakaintindi sang aton nga kahimtangan subong. Kung maayo imo nga negosyo, kaintindi ang Dios. Kung pigado imo negosyo, kaintindi ang Dios. Kung wala ikaw income subong, kaintindi na ang Dios sang aton sitwasyon. Mark 12:42. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. Tanda ang Dios. Mag-isip kung pila to hulog, sining imol nga balo. Kung imol siya, siyempre, gamay-gamay man ang gina-expectar sang Dios sa iya. Ito imol siya.
Nantawa bala ang ginhambal sang Dios kay Moses sa Old Testament. Leviticus chapter 12. Diri naton makita nga ang Dios kay insindiya sang aton kay tangan. Hindi siya malupit nga klase nga Dios nga persahon niya kita. Leviticus 12:6. And when the days of her purifying are fulfilled for a son or for a daughter, para ini sa mga babae nga bag-o bata, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon or a turtle dove for a sin offering unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest. So, ang requirements ang aton nga Ginoo, ang dalon sang babae nga bag-o bata, a lamb of the first year for a burnt offering. And then young pigeon or turtle dove. Karon, verse number 8. And if she be not able to bring a lamb, kung hindi siya kasarang, kung hindi siya ka-afford, kay mahal ang ini nga lamb, then she shall bring 2 turtles or 2 young pigeons. Siling sa Ginoo, pis-pis lang daloon niya nga offering, kay mahalan siya sang lamb. The one for the burnt offering and the other for a sin offering. You see, mga utod ko, ang Diyos kabalo kung anong aton ikasarang. Ang Diyos kabalo sang aton kahimtangan sa aton pagpangabuhi kung nag-struggle kita. Kag hindi man na siya mag-require sa hindi naton masarangan. Di bala? That's why ang aton Ginoo naghambal sang 10% ang minimum. That's why tithes ang ginahambal dira. So, for example, 10%. Pila ang 10% sang 100? Pulo ka piso. Kung may 100 ikaw, may pulo ikaw nga hiatag nga tithe sa Ginoo. Duha pos maghatag, di ba? Pulo lang mo. Pero kung ang kwarta mo 1,000, pilang 10%? 100. Okay lang, 100 gid lang na. Pero kung ang kwarta mo or ginansya mo 10,000, pilang 10% sina? Ha? Pila? 1,000. Do manumdum ka na, atag ko ning 1,000. Pero makaangkon ka bisang 1,000,000. Pila ang 10% sang 1,000,000? 100,000. 100,000? 10,000, pwede na nag-go 10,000. You see, mga utod ko, samtang nagamanggaranon ang taho, nagadalok ang taho. Nga man, kung naginansya ikaw sang 1,000,000, perdi ka bala? Wala. Gin-bless ka na gani sang Ginoo. Nagtaas na gani income mo, nga perdi pa ka. 10% man lang ang ginapangayo sang Dios sa aton minimum. O pili ka, ma-income ikaw sang 1,000 para makahatag ikaw sang 100 or pilada. O kung ma-income ikaw sang 1,000,000 kag makahatag ikaw 100,000. Pili ikaw. That's why ang giving is not a financial issue. It's a heart issue. Hindi na yan ang ginistoryan kung kasarang ang bulsa mo or hindi. Hindi. Tagipusoon ta ang issue sini. Kung magpasugot ang heart ta sa kondisyon sang Dios. That's why may ara nga saying, every financial decision is a spiritual decision. Kada gasto naton sang kwarta, desisyon ina nga spiritual kung diin ta na ginagasto sa Ginoo or para lang sa aton. Luke 12:48, siling diri ni Jesus, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Kung dako ang ginhatag sang Dios sa imo nga income, di medyo dako man ang paabuton sang Dios sa imo. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. Di kung gamay ang aton income, ang Ginoo hindi man niya mag-demand sa aton nga dako.
kung ano man lang ang porsyento sa sinang aton nga income. So ang Dios nakainsindigid sang aton nga kaimtangan. Ikatatlo, the Lord is kind to reward those who sacrifice in His kingdom. Ining ginistoryahan ta, sacrifice naman. Lain man to ang 10% nga tithe, may ara pagid nga may mga taho nga nagasakripisyo. Mark 12:43. He called unto him his disciples and said unto them, gintawag iya nga mga disipulo because something nga may itudlo siya nga lesson nga importante sa ila. Siling ni Jesus, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Siling nga mas dako paning hatag, sining imol nga balo. Compare sa mga manggranon nga naghatag sang ila nga kwarta diri sa treasury. For all they did cast in of their abundance, naghatag sila kay damo sila mo, damo ilaya. Pero ini nga babae nga maimol, ang ginhatag ya ang iya nga tanan, wala na siyang bilin. Tantawan niyo balang kinalain sang poor widow kag sang rich man nga naghatag. Anong ilang kinalain? Ari, dako ang iya nga amount nga ginhatag. Ari, 25 centimos. Pero nga, dako pa hambal ni Jesus. Ini, nga manggaranon nga taho, ang level sang iya nga paghatag is elementary kind nga paghatag. Elementary level. Kay ginbless ako sang Dios, tagaan ko ang Dios. Salamat, Lord. Kay ginbless mo ako, elementary na iya. Lord, masimba ko kay baw mayo lawas ko. Lord, mahatag ko sang offering, kay tibaw nakapasar si Tuto sa iya nga exam, nakagraduate siya, nakakita sa obra. Elementary nga klase sang paghatag sa Dios. Pero ining poor widow, kabalo ko no, kamo kung anong level niya? Doctorate degree nga level sa paghatag. Nga aman. Kay wala na gid sa gasalig sa Dios nga ihatag yan eh. May ara na nga verse, si David nagsiling, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. Oh, thank you, Lord. He leadeth me beside the still waters. Thank you, Lord. He restoreth my soul. Mapasalamat ka sa Dios sa mga kaayo yang nga ginhatag. But my next verse nga nagasiling, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Thou art with me. Thy rod, thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Sila nga, bisan butangan mo ako sang lamisa sa tubangan sa akon kontra, problema, kabudlayan. Salamatan taman kagyapon, Ginoo. Doctorate na iya nga level nga paghatag sa Dios. Ang pamangkot, nakalambot na kita bala sa sining nga level sa paghatag sa aton nga Ginoo. Despite of sining mga bagay nga nagaabot sa aton nga problema, masakit, problema sa negosyo, problema sa pamilya, pero hindi mationg ang imo nga pagtuo gyapon sa Dios. Siling sang Bible, siling ni Jesus, ang manggaranon naghatag kay ginpakamaayo siya. Ang poor widow naghatag para maging pagpakamaayo siya sa tanan ng mga tao. Nami tani nga amo ni aton nga level sa pagpasalamat sa aton nga Dios. Knowing ang aton nga Dios hindi siya malipat sa aton nga mga sakripisyo sa iya. God is not unrighteous to
to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, and that ye have ministered to the saints, and do minister. Now, samtang gina pamalandungan ko ni, sang kagabi, ang ini nga verse, nadumduman ko ang ini nga kanta. Gusto ko i-share sa inyo, iban sa inyo, nabatian nyo naman nga kanta. Pero na-touch gid ko bala, counseling ko kung may ara pa sang pinakadako nga naghatag. Wala sang iban, among aton Ginoo. You can sing this song kung gusto ninyo. Ang iya title, He Still Came. No palace, no jewels, no kingdom to rule, no crown of majesty, no throne and no robe, no silver, no gold, no cords of royalty. Yet the King of Kings left heaven to become a lonely man. He left all heaven's glory to fulfill his Father's plan. He still came just for me. He still came, knowing all he would endure. He still came, disregarding every cost. From the manger to the cross, he still came just for me. He still came. No family, no friends to help at the end. No out, no substitute. Much pain and much hurt to give love and worth. He bore our sins, abuse. Yet the hope that all he offered so outweighed what must be done. He chose to be my victor and assure my pardon won. He still came just for me. He still came, knowing all he would endure. He still came, disregarding every cost. From the manger to the cross, he still came just for me. He still came. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Disregarding every cost, from the manger to the cross, he still came just for me. He still came. I'm
May manami dira nga verse nga ginhambal sang pulong sang Dios, 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Ang bugay sang Dios, ma-imagine naton, the Holy Son of God, the darling of heaven's glory, ginhatag sang Dios sa aton para mabaydan ang aton sala. Para kita nga imol maging manggaranon sa tubangan sang Dios. Pero siya nga manggaranon nang iniimol para sa aton. Imagine ba lang ginhatag sang Dios sa aton pagpatawad sang aton nga mga sala. Kapatawaran, mabaydan ta na balang kapatawaran sang aton nga sala. Kalinong, kalipay, balaan nga espiritu, pagbag-o sang aton nga kabuhi. Amo na tanan-tanan ang ginhatag sang Dios sa aton. The grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor. Para kita nga mga imol maging manggaranon sa tubangan sang Dios. The resources of a poor widow. Interesado ang Diyos sina because the Lord is keeping an eye on our giving. Number 2, the Lord knows and understands our situation. And number 3, the Lord is kind to reward those who sacrifice in His kingdom. Kabalugin ang Diyos sa mga nagasakripisyo para sa iya nga ginharian. Not all of us can give much. Matuno naton, di tanan-tanan sa aton kasarang maghatag dako. But we can give little with great love sa aton nga Ginoo. And ang aton nga Dios always nagalantaw sang unod sang aton tagipuso. Mga muyo kita sa iya. Amay namon nga langit nun, yaring amon nga tagipusoon sa subong nga tion. Bisan hindi namon ginuupag tabunan kag taguon. Diretso ikaw nagalantaw sini. Kag nakaibalo ikaw sa mga motibo kag amon nga mga plano sa kabuhi. And Lord, ang ini nga mensahe nagtudlo sa amon nga kinahanglan kami Ginoo maghatag man sang pagtalupangod sa amon nga mga ginapangako kag amon Ginoo ginahatag nga dulot sa imo. Kun amo ini Ginoo ang makapahimaya kag makapahamuot sa imo nga ngalan kag masarangan namon, why not nga ihatag, hindi namon pag-ihatag. And Lord, sa amon man nga nagatuon-tuon pa lang sa pag-give sa amon Ginoo nga mga resources sa imo. Kabay pag Ginoo nga tudloan mo kami na kung may ara pa sang pinakadako nga naghatag amo ang amon Ginoong Hesukristo. Kaya ang iya mismo kabuhi, ang iya nga dugo, among ginhatag niya para sa amon nga kaluwasan. Buligi kami amay nga mangin malapit permi sa imo, kag mag-surrender sang amon nga will sa imo nga will. So that ma-experience namon ang kalipay kag mga promesa sang imo nga pulong kung paano ikaw mag-bless sang imo nga mga kaanakan nga nagasurrender kag nagalakat sa imo nga dalanon. Ang ini nga pangamuyo, ginapangamuyo ko sa tagsa-tagsa ka mga kauturan sang cornerstone kag matagsa-tagsa nimo ka mga kaanakan nga magsunod sa imo kabubuton. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.